Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong bigyan reaksyon ngayon itong nahukay sa Giwan Samar ng mga ancestral gold kung bakit i-turn over ito sa LGU at bakit ibigay ito sa National Museum. Papayag ba kayo niyan? Well, panoorin muna natin ang actual na nakakuha nitong mga ancestral gold sa Giwan Samar. Narito ang video ni Jessica Soho. Ang lupa na pagmamay-ari ngayon ni Ricamel, ilan lang sa mga lugar na hindi nagalaw noong 1980s ng mga treasure hunter. Ito yung lupa na hindi pa nahuhukay kasi merong nakatera. Hindi siya pumayag. Magigiba yung bahay niya kung hukayin. Noong 1980s kasi, sa Giwan Samar ay napakarami ang nag-treasure hunt kasi marami ang nakukuhang burial jars na mayroong lamang mga ginto ng mga yumao. Yung mga namamatay pala ang kultura doon sa Giwan Samar, yan ay kultura ng mga ancestor natin doon na kapag ibaon ka ay hukayin ka muli kapag nagiging buto and then ilagay ka sa burial jar and then isama sa inyo ang mga ginto na pag-aari mo kasi hindi ka raw makatawid papuntang langit kung wala kang dalang ginto. Grabe no? Ang gandang mitolohiya. Okay, so bakit nga ba napakaraming ganyan na ancestral gold? Ang ganyang klaseng ancestral gold ay kapareho ng mga sa Palawan. Kaya yan ay kumukoneksyon siya sa ating tinatawag na Maharlika Kingdom or Maharlikan people. Predated Magellan. Yung hindi pa dumating ang mga kolonyal ay meron na tayong society na gumagamit ng mga ginto as accessories. Gay na sinigundahan ang dating may-ari ng lupa na si Salvador. Ano pala ako noon 8 years o 7 years. Meron silang ibinaon dyan. Sabi ng kapatid ko, naalaala niya merong alahas na ginto. Daming alahas noon. Tandang-tanda nila na merong haligi na palatandaan ibinaon doon sa lupa. Ang palatandaang ito ang posible raw kahoy na nahukay sa lupa ni Ricamel. Pero saan ba nanggaling ang pinaniniwalaang yaman na nahukay sa ginagawa ngayong Poso Negro o septic tank? Ito kasing natagpuan dito sa backyard lang ito ng bahay ni Ricamel sa Giwan nang sila'y gumawa ng septic tank. So ibig sabihin, septic tank 2 meters lang yan, di ba? 2 meters ang lalim ng mga septic tank. So sa ganyang lalim, makahukay talaga tayo. Pwede tayong ma-stumble or aksidenteng makabundol ng mga nakabaon na kayamanan, Yamashita man o ancestral gold. Kasi ang Pilipinas ay hitik pala sa mga mga binabaon na treasures. Yung kwento ng Tajian Taliano, yung Tajian clan na galing sa Malaya, sa Malaysia, Indonesia, ganyan na mga lugar, and then pumunta ng India para mag-barter ang iba doon nakapag-asawa ng mga Indian. Ang isang tribo daw noon na kalahi nila Lapu-Lapu ay naninirahan sa mga isla-isla dito sa Pilipinas, lalo na diyan sa Visayas. Kaya Samar, Cebu, napakaraming kalahi ni Raja Lapu-Lapu. At yung lahi ni Raja Lapu-Lapu ay galing sa Malaya, hindi yung dito talaga. Mga foreigner yun. Kaya nga lang sila yung may kakayahan na maglakbay gamit ang mga malalaking bangka o itong Muslim sailboat na nakikita natin ngayon. At nakapag-asawa daw ito ng mga Indiano galing sa India. Kaya yung ating technique sa paggawa ng mga alahas, ang karamihan yan ay technique galing sa India. At ang pinaghalong technique din galing sa mga goldsmith ng Malaya or Indonesia, Malaysia, Sabah, Borneo, ganyan na mga lugar. Okay, so kaya itong mga isla-isla natin na pulo-pulo na mga isla na akala natin na walang mga tao ay noong unang panahon pala, 15th century, pre-colonial pa. Ang 15th century ay colonial period na yan. So mga 10 to 12 century ay diyan nga pala nakatira yung mga raja.
na ano lang yun, parang napadaan lang sila pero tumira sila ng ilang taon and then bumalik na naman sa Malaya. Yung yung kalahi ni Lapu-Lapu, yun na klase ng mga tao. At dito sa Butuan, yung si Raja Kulambugan, yun ay parang cousin yata ni Lapu-Lapu yun. Kaya ang Butuan, Agusan, meron ding naninirahan mga Malayan dyan, tinatawag na Maharlikans, na nagsusuot ng mga ganitong klaseng mga hikaw, mga sinturon na malalaki, katulad nung nakuha ni Mang Berto Morales sa Surigao del Sur. Kaya mayaman ng ating mga ancestors. Atin na kasi kinikilala na yung mga kalahi ni Lapu-Lapu, nila Kulambugan, ayun ay atin mga ancestors. Pero kung atin titingnan ay mga visitors lang yun na napadaan sa Pilipinas pero tumira ng ilang taon at nagkaroon ng mga asawa at mga anak dito sa Pilipinas. Kaya tinatawag na sila na Pilipino kasi dito na isinilang yung kanilang mga anak. Okay, kaya pwede na rin angkinin natin na ancestor natin sila Lapu-Lapu. Okay, patuloy tayo sa video. Ang balitang may mga nahukay na makasaysayang mga kagamitan nakarating sa lokal na pamahalaan ng Giwan. Eto na. Nag-conduct kami ng documentation. Itong mga klaseng artifacts po na ito, sila po ay physical evidences na posibleng magbigay po sa atin ng mas malalim pang kwento tungkol sa bayan natin at hindi lang sa bayan natin, okay. baka buong Pilipinas. Okay din yan, pero ito, dahil sa mga marites na yan, nakarating kaagad, di ba? Paano kung yung nahukay nyo ay banga lamang, walang ginto? E di hanapin sa inyo ang ginto, di ba? Kapag ganyan kasi na meron kayong mahukay na alam nyo na may halaga, ay sabihin nyo sa naghukay na huwag muna mag-ingay kasi atin ito i-convert into cash. Kasi hindi naman tayo Amerikano, hindi tayo mga Hapon na mayaman. Diba? Kailangan talaga natin ng pera. Oo nga, yan ay historical. Pwedeng ibigay yan sa museum. Ang problema ay bibigyan ba kayo ng pera na katumbas sa nahukay nyo kasi yan ay antique. Hindi lang antique, may ginto pa. Kaya kulang-kulang na 100,000. Kulang yan para sa ganyang fine. Pero kung ibigay yan, sigurado. Kasi ang ating gobyerno walang batas na maganda about sa mga nahukay na treasures. Palaging ang advantage ay naroon sa kanila. Naroon sa kanila, wala sa nakakuha. Paano mahukay yan kung walang naghukay, di ba? Una, yung mga naghukay doon sa septic tank, binabayaran yun. 500 ang buong araw, di ba? So dalawa sila, 1,000. Pangalawa ay gumastos ang may-ari para sa proyekto na septic tank. Tapos nakuha yon. Ngayon, nandoon yun sa lupa mismo ng may-ari. Kaya kung ano man ang nandoon sa lupa ng may-ari ay sa kanya yun. Kasi nga nilalagyan niya ng muhon kasi private property mo yun. So kung ano ang naroon, property mo yun. Inbound sa mga muhon mo. Diba? Kung atin ilagay sa common sense. Pero dahil sa batas na naman ng gobyerno, na kapag may nakabaon sa lupa mo ay sa gobyerno pa rin, anong gamit ng tax? Bakit pa tayo nagbabayad ng lupa kung ang lupa na binili pala natin ay sa gobyerno pa rin? Diba? Atin yan, private property, malinaw na malinaw, private property, iba kaysa government property. Kaya kapag ganyan na nakuha nyo sa property nyo, ay pwede nyo pang i-contest. Hindi basta-basta makuha yan. Bibilhin yan. Balik tayo sa video. Ang mga nabungkal sa lupa ni Ricamel, maituturing daw na valuable finds. Dahil ang nahukay na banga, isa raw glazed burial jar na mula pa noong 1200s o Yuan era, pero naibaon noon lamang panahon ng mga Kastila o pagkalipas ng 1521. Ito, so 12th century, 15th century binaon. Bakit ganon? Kasi nung dumating daw ang mga Kastila dito,
ay nakita nila na mayroon palang mga burial jars sa mga kuweba na magaganda ang pagkagawa. Ngayon ang ginawa ng mga Kastila ay pinabaon nila ito sa lupa para ma-preserve at hindi makuha ng iba. Kasi ang mga Kastila lang naman noon ay parang temporary sila na narito kasi nag-colonize sila at alis din sila. Kaya ang ginawa nila, ibinaon baka sakali pagbalik nila ay ma-retrieve nila. Kasi alam nila na may halaga ang burial jars kasi may mga laman na mga ginto. Napaka-antique, 12th century, ibinaon lang noong panahon ng mga Kastila. Hawig ito sa mga bangang nakadisplay noon sa Samar Archaeological Museum. Ito yung pinakamatanda na artifacts na nahukay dito sa Samar. It could be dated to mga 1590s nang nag-adapt na ng Christianity yung taga dito sa Botac. Ginagawa doon ng mga Espanyol, yung mga sundalo, panluluting ng mga jars. Kinukuha yung mga jars kung saan sila liniligpit ng mga tao. May-ari ng mga kuan, liniligpit na nila. The safest is a cemetery burial. Hindi pala yung mismo yung mga may-ari pala ng burial jar ang hindi nakuha hindi na-looted ng mga Spanish ay itinago din pala ng mga locals, ng mga mamamayan doon sa sementeryo. Ibinaon nila ng pasikreto kasi kinukuha pala ito ng mga Kastila. Anak ko, grabe na history ito. 12th century period ay mayaman na pala tayo sa ganitong mga artifacts, mga banga na glazed. Ibig sabihin ng glazed ay makintab, parang ceramic. Banga, may laman ding gintong hikaw. So it's part of the ating belief system na kung mamatay kayo, yung kaluluwa mo kailangang may dalang gold. Kasi yung sa other world, yung pinaka San Pedro, hindi kayo pinapatawid sa dagat or sa ilog papunta sa promised land kung wala kayong gold. Grabe pala yung San Pedro noon, no? Kailangan ng gold. Kaya pala nagbabantay doon si San Pedro. Doon pala sa entrance ng langit, nandun pala yung gold yung kinukolekta. Ang galing naman ng kwentong yan. Ani naman ni San Pedro ang ginto, di ba? Kailangan pa bang bibili sila doon? Ewan lang natin, baka kailangan talaga ng mga Diyos yung gintong yan. Kasi sila naman talaga ang nagmamayari niyan. Okay. Medyo interesting tong topic na to. Ito nga pala yung comparison ng jars na nasa museum at itong nakuha nila. Itong sa kaliwa, reconstruction na ito, tinugtungan nila yung nabasag. Kaya yan, itsura na siyang kompleto. Bukod sa sinaunang alahas, lalaman din daw ito ng buto. ng tao. Yung ating mga ninuno, they had this what we call secondary burial practice. And then after 5 years, kung buto na lang naman, rini-retrieve yung bone sa kabao at saka linalagay ng jar, linalagyan ng mga pabaon at saka ililigpit ito in some sacred caves para sa kanila. Ang mga nakuhang buto, posibleng mula raw sa labi ng isang bata. Maliliit lang, parang bata yata yun. Yung mga bungo niya, tsaka yung dito sa ribs niya, tapos yung dito sa paa. Sa loob ng malaking banga, ang mas maliit pang banga na kung tawagin, Celadon Jarlet, na pinaniniwala ang lagayan naman noon ng pabango. Mahaba ng kasaysayan ng burial jars o yung paglilibing sa banga ng ating bansa. Naniniwala sila na ang isang tao ay may espiritu pag namatay siya at merong life after death. Tapos dinadasalan. At ang isang kaugalian ay isinasama ang mga ari-arian. Kasi nga yung paniniwala na kapag namatay ka, there is afterlife, mabubuhay ka uli, magagamit mo lahat itong mga ito. Naabutan ko pa yan sa kapanahonan ng lola ko nang ibinaon siya, ay isinama sa kanyang kabaong yung pinakapaborito niya na bagay. At yung mga alahas nila ay hindi yun tinatanggal sa katawan, pinapabaon yun. Kaya nauuso ang mga looting sa sementeryo. Hanggang ngayon, kapag nakahiring yung mga taga-sementeryo na mayroong ibinaon na may alahas, ay pagkagabi kaagad, kinagagabihan ay bubuksan nila yung pansyon at sementuhin uli para hindi mahalata.
Yun ang modus sa sementeryo ng mga, hindi lahat ng mga sepulturero na bubuksan nila yung mga kabaong ng mga mayayaman at kukunin yung pinadala ng mga bagay. Ganon din sa Egypt, yung mga paraon, yung pharaoh na mga ibinaon, ay isinama yung kanilang mga ginto. Kaya nga gumagawa ang pharaoh ng mga pyramid na safe at merong mga false entrance, false doorway, lahat ay mali. Kasi maraming magnanakaw din sa Egypt. Kaya yung mga tombs ng mga king ay hindi talaga matagpuan kasi sinarado talaga, walang daanan, at gumawa sila ng mga fake na mga passage para maligaw yung mga magnanakaw. Yun ang style ng mga pharaoh para hindi manakaw yung kanilang mga ginto na pinadala sa kanila. Halimbawa, si King Khufu, King Cheops ng Egypt, ay lahat ng kanyang gold ay nilagay sa kanyang tomb, sa kanyang kwarto, sa kanyang chamber, kasama ng kanyang labi. Pati yung kanyang mga alagang pusa, aso, isanama doon. Pati yung kanyang paboritong maid ay pinatay, ginawang mami, itinabi din sa pharaoh. Pati na rin yung kanyang paboritong asawa ay pinatay, ginawang mami, itinabi din doon sa pharaoh. Yun ang kanilang paniniwala na kung ano ang pagmamayari ng yumao ay ipapadala para sa pagdating niya doon sa pangalawang daigdig ay nandoon pa rin yung mga mahal niya sa buhay. Kawawa yung mga maid, no? Okay, patuloy tayo sa ating video. Ang banga kasama ng mga buto at kahoy dinala sa Giwan Museum. So, nakausap ko rin yung family, na-explain ko sa family kung ano yung significance ng artifacts at bakit natin siya kailangang dalhin sa museum muna for safeguarding. Habang ang Celadon Jarlet naman at gold hoops o hikaw, pinaiwan muna kay Ricamel. Gusto ko siyang i-display dito sa bahay. Wala kaming planong ibenta. So according to RA 10066 or the National Cultural Heritage Act of 2009, kailangan po sana pag nakakahanap tayo ng mga ganyang klaseng cultural properties or archaeological finds, lalo na kung sa unang tingin makikita natin na galing siya sa pre-colonial period, i-report po natin siya sa authority. Okay, maganda naman yan na adikain ng National Museum para maidugtong natin ang history ng ating pre-colonial period sa Pilipinas. Lalo na yan, napakagandang mga artifacts. Ngayon, kung talagang isurrender nyo, huwag nyo isama yung ginto. Kasi swerte na yan, binigay nga sa inyo ng Diyos. Sabi ng Diyos sa Isaiah 45 na I will give you treasures hidden from secret places, sa mga dark caves, sa mga lugar na madilim. Ibig sabihin mga tunnel yun, mga kuweba. Ibibigay ng Diyos sa mga nagustuhan niya. Kaya binigay na sa inyo yan, bakit ibigay nyo pa sa iba? Maliban kung kayo'y milyonaryo, bilyonaryo, pwede nyo ipamimigay, di ba? Ito'y practical lang ito, ha. Okay, surrender nyo yung mga jars kasi yan ay historical. Yung ginto, itago nyo na yung ginto. Kasi yun ay bigay na ng Diyos yan sa inyo. Kasi alam naman natin, mahihirap ang mga Pilipino. Naghihirap tayong lahat. Kahit mga milyonaryo, naghihirap daw sila. Kahit yung mga senador na nangungurakot ay naghihirap daw sila. Kaya sino man ang makapulot sa inyo ng ginto, itago nyo na. Kasi yan ay bigay ng Panginoon. Okay, wag lang kayong mang-snatch. Andin itapon nyo, andin pulutin nyo para sabihin na pinulot nyo. Okay, ang totoo yung nagkukay ka, nagtanim ka ng kamote, nagkukay ka ng septic tank, andin nakahukay ka ng ginto, sa'yo talaga yan. Sa'yo talaga yan, walang ano dyan. Wala nang dapat kukuha pa. Pero dito sa RA na yan, kung anumang RA yan, okay naman yan. Kasi historical. Ang ano lang dyan, bayaran yung ano. Kahit jars lang yan, mahal kasi yan. Sa mga private collectors, bibiliin niya ng 100,000, di ba? Dapat may batas ang gobyerno natin na magbibigay talaga ng malaking incentives. Depende sa presyo or valor ng nahukay nyo na artifacts.
Yan ang tama. Hindi yung bigyan ka lang ng 5,000, 2,000 at yung nahukay mo ay 12th century na mga banga. Napakamahal niyan. Kasi minsan lang yan. Minsan lang in a lifetime na makahukay tayo niyan. Sinubukan namin silang kuhanan ng pahayag pero hindi sila tumugon. At itong Miyerkules, may nakipag-ugnayan kina Ricamel. Nakatanggap po kami ng email from NCCA na i-surrender yung Ayan na, mga ayan na. nahukay na Surrender na. artifacts at saka yung mga naiwan po sa kinukonsider namin kung re-receive ba kaming credits or incentive galing po sa NCCA or sa LGU. Willing po kami makipag-coordinate. Ayan. Po siya sa RA 10066 na meron pong incentives na maaaring ibigay ang state sa makakahanap sa Meron. finders. Ang National Museum po ang authorized na Ayan, narinig nyo yan ha, sa balikan natin. Hindi sa LGU, hindi kayo makatanggap sa LGU ng anumang incentives. Dito lang sa National Museum. Ito balikan natin. sa makakahanap sa finders. Ang National Museum po ang authorized na makipag-usap doon sa finders tungkol sa kung magkakaroon man ng incentives. Pagdating po sa mga excavations, ang Ayan. National Museum lang po talaga kasi ang allowed mag-conduct. Ang nire-request po ng local government unit of Giwan na sana mag-conduct po sila ng IEC or Information and Education Campaign para sa mga residente ng Giwan. Ayan, yan yung klaro. Ang LGU ay dapat magbigay lang ng information campaign tungkol sa mga ganyan. Tungkol sa treasure hunting, sa makakuha ng treasures na historical. Hindi yung sila yung kukuha ng artifacts. Kasi kung sila yung kukuha, ay hindi na yun makakarating sa National Museum. Di ba? Klaro yan. Kung ang makarating siguro sa National Museum ay yung basag na lang, pero yung kompleto hindi na yun makarating. Kung may ginto man, hindi na makarating yung ginto. Kaya ang kausapin nyo sa mga nakakuha ng ganyan, ano nyo yung RA 600 ba yun? Na batas ng Pilipinas sa treasure hunting na ang National Museum lang ang dapat magipag-usap sa inyo at magbigay ng incentives tungkol dyan. Okay, so klarong-klaro. Tapusin na natin ang video. Tungkol po sa batas, no, para maiwasan natin yung nangyari noong 1980s na nagkaroon ng laganap na treasure hunting. Kasi pag binibenta kasi yung mga ganitong artifacts sa mga private collectors, nananakawan po tayo ng pagkakataon na mapag-aralan yung sarili nating history. Tama. Tama naman na kapag nabili na yan ng private collectors ay hindi na yan makuha ng National Museum. At baka doon pa yan ibibinta sa labas ng bansa. Ngayon, ang malinaw dyan ay kung makatanggap ba talaga ng incentives at magkano. Yun ang unahin muna ng mga nakakuha. Baka naman pagdating doon ay bibigyan lang kayo ng pamasahe, diba? Napakalaging fine dyan. Kaya siguraduhin nyo muna, magipag-usap kayo doon at huwag nyo i-surrender lahat, di ba? Use naman your common sense. Magtago rin kayo. Halimbawa, yung alahas, sabihin natin 10 piraso yun. Di, ang ibigay nyo ay isa lang, di ba? Yung ipagita nyo or wala. Ang banga, halimbawa 3, o isa lang yung i-surrender nyo doon. At itago nyo yung iba kasi sa inyo yan. Nakuha nyo sa inyong lupain, so sa inyo talaga yan. Kayo ang gumastos sa naghukay, sa inyo talaga yan. Ang batas kasi ay ginawa lang yan ng, wag sana magalit ha, ginawa lang yan ng mga congressman and then pinagtibay ng Senado ang mga batas na yan. Tao lang ang gumawa niyan. At hindi sila treasure hunter, kaya ganun ang kanilang pag-iisip. Kung ano mang makuha natin ng mga treasure hunter ay sa kanila yun. Sa kanila ang advantage palagi niyan. Okay, bato-bato sa langit na maano, magalit. Ako'y magpapaalam na mga katiyats at hanggang sa muli. God bless us all.